Ayun guys, paalis na kami. So, nag-iisip lang kami ni Brother Gerald kung sa kami kakain. Sa Sagada na ba? O dito sa Bontok, sa may poblasyon. Guys, andito kami sa may Bontok. Tumigid kami sa may Anayas Riverside Hideaway Restaurant. Tapos tingnan natin loob. Ang ganda ng loob guys. Ayan o. So, tingnan nyo yung view sa labas. Oh, diba? Napakaganda ng view. Tapos problema ngayon, parang uulan, pero sa part lang naman siguro na to. Kasi dun sa part na yun, wala naman. So, time check, 1:42 PM. Kakatapos lang namin mag-lunch. So, sabi sa mapa natin is meron pa tayong 1 hour na biyahe pa Sagada. So guys, itong nakikita nyo ito yung Bontok Poblacion. Ang populasyon ng Bontok ay may 23,000 katao. Ang origin ng Bontok ay hango sa lokal na salita na bun o hip and tuk o tap na naglalarawan ng bulubundukin, lupain. Pinapaniwalaan na ito ay nabomba ng mga Amerikano noong March 13, 1994 na nagresulta ng matinding pagkawasak. Noong 1970s at 1980s, ang Bontok ay nakatakdang bahain ng Chico River Dam Project. Dumarami na rin ang populasyon nila dito, no? Kasama ng mga katutubong grupo ng Kalinga. Mahigpit na nilabanan ng mga Bontok ang proyekto na kalaunan ay inabandona pagkatapos ng pagkamatay ng katutubong pinuno na si Makliing Tulag. Ngayon, ang poblasyon ay isang highly urbanized at nananatiling sentro ng administrasyon at kultura ng Mountain Province. Traffic ng Bontok pa. So makikita mo talaga dito na locals lang dito, no? Hindi ko alam kung anong lahi ng mga taga Bontok. Kung Igorot ba sila or Ifugao, hindi ko alam eh. Ano bang mga lahi ng mga taga Bontok guys, sa mga nakakaalam? Yan, so akit na tayo dito. Come to Sagada Mountain Province. Yup. Yun. Discover yourself. Pumali kayo. Municipality of Sagada. Mula sa intersection patungo sa Sagada Municipal Tourism ay 25 minutes pa ang biyahe. Pero habang nasa daan ka, mamamangha ka na sa magagandang bulubundukin. Kakaakit na kagandahan ng mga puno at kapaligiran ang iyong masasaksihan. Isama mo na rin dito ang napakalamig na klima. Isa sa pinakamagandang gawin upang maranasan mong kagandahan ng Sagada ay pumunta dito ng nakamotor. Dahil dito ay mararanasan mo ang kakaibang ambience na naibibigay ng Sagada Mountain Province. Welcome to Sagada. Hindi kami nahirapan humanap ng aming tutuluyan dito dahil pagdating namin ay mayroon kami agad nakita na transient. Ang kagandahan sa Sagada ay hindi ka mahihirapan humanap ng tutuluyan dahil sa dami na rin dito ng pwedeng tulugan gaya ng inns, hotel at transient. Guys, may nakita kami dito, Sagada Transient pa. Tingnan muna namin to guys kung
Maganda yung room dito. Okay. Kahit isang room, basta dalawang higaan, okay na. O yung double deck, pwede. So ito guys, tingnan muna natin yung room. Kasi umuulan na din eh. So yun guys, ito, dito na kami sa may Sagada Transient House. Parang malapit lang to sa may, yung baliktad na bahay. Ito, may 3 rooms. Papakita ko sa inyo yung mga rooms. And may CR na rin pala to. Tara, pasyal ko muna kayo dito sa loob. So ito yung isang room, yan. Good for couple siya. Yan. Tapos itong room 2 naman, good for 6. 2, 4, 6. Yan. Tapos may attached cabinet. And then salamin. Then may mga saksakan din yan. Tapos ito yung napili namin ni Brother Gerald. Yan. Pangdalawahan. Then may mirror, may mga cabinet din dito. Then ito yung CR. Ito. So may ilaw dito. Ayan. Ayan. Malinis naman siya. Then ito yung shower area. Yan. For sure may hot and cold na yan. May hot shower na yan. So okay naman siya, malinis. May timba rin dito. So good siya, no? Okay naman siya. Malinis. Ayan. Ang ganda naman. Dito, so dito pwede kayong magpaluto ng pagkain, mga silog. And may coffee din sila kaso hindi siya libre, no? Kasi binibili daw nila yung brewed coffee. Libre ang mga coffee dito sa mga restaurant, yung mga inn hotel. Ayan. Malapit lang din kami sa inn. Along the highway lang din pala ito. Ayan. Ayan yung highway sa baba. So kanina, sobrang foggy dito, no? Ayan. Then, itong maganda dito. Nakikita nyo to guys, yan. Sa likod nyan, Marlboro Hills na yan. So, kung nakikita nyo yung daanan doon, yun yung pakaliwa doon, ayun, yan. Yan ang trekking. So, may 30 to 4 minutes na trekking daw yan. Yan. Ganda oh. Napakaganda guys. Kape-kape muna tayo guys, ayan oh. Oh, ayan. Kape muna tayo. Ayan. Then mamaya, try natin lumabas. Punta tayo sa bayan ng Sagada. Maglakad-lakad tayo. Siguro mga 6 PM ganun. Then nagpaluto kami ng pagkain. Pina-prepare na lang namin siya ng mga 5:30 PM. So kape muna tayo. Sarap. Natin kape ng waffles. Woo! Sarap. Sakto kakatapos pa ng ulan dito. Foggy pa. And waffle. Ano yung view namin, no? Diba? Close to violet on a Sunday, nearly made it into bloom. But I know, oh, the ordinary Monday turning back to blue. Long for what's to come, keep forgetting how to make it known before it's already gone. Full of post-its in the ceiling of things I like to follow through, but I hold on. A visionary, sunlight shows an empty room. Long for what's to come, keep forgetting how to make it known. Guys, papunta kami sa sentro ng Sagada.
6 p.m. na. Sabi oh. Tignan mo naman yun oh. Wala nang makikita oh. Sa mga oras na ito, hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Naghalo ang saya, excitement at emotion na para bang wala ka sa Pilipinas dahil sa napakaganda at tahimik na lugar ng Sagada. Samahan mo pa ang simoy ng hangin na para bang galing sa hininga ng mga puno na humahaplos sa iyong balat. Ang tahimik na kapaligiran, ang mga aso na malaya at pagala-gala na nakakalaro sa daan. Ang mainit na kape, bumabagay sa malamig na kapaligiran at ang malamig na tubig na bumubuhay sa iyong katawan. At dito mo lang yan mararanasan sa Sagada. Gaano kainit dun sa atin sa baba. Dito talaga sa Sagada, lamig eh, no? Parang hindi nagbabago yung weather dito eh. Dahil nga sa maghapon na kami umiinom ng kape, ito naman ang aming sinubukan kainin. Guys, try namin kung masarap to. Yogurt pancake cafe. Tara. Yogurt honey ice latte. Pancake. Yeah. Oh. So ito yung choices: caramel yogurt, peanut butter yogurt, mulberry yogurt, banana honey yogurt, blueberry yogurt, chocolate yogurt, and strawberry yogurt. Gusto nyo naman ng hot tea, cold coffee, and see there, order tayo. So and guys, so ang in-order namin ni Brother Gerald is isang blueberry yogurt pancake and mulberry yogurt pancake. Mulberry and blueberry. So, ang dami nito guys. Sobrang dami. So ayan guys, pabalik na kami sa may transient. Grabe lamig dito oh, kasi tingnan mo yung salamin namin. Nagkanda hamog-hamog na. Guys, good morning. Time check 4:47 na. Hinagaan namin ngayon kasi pupunta kami ng Isang Wow para mabutan namin yung Sea of Clouds. So napakaganda guys. Kasi plan sana namin umakyat ng Marlboro Hill kaso wala na kaming oras kasi kailangan din namin makauwi sa Isabela dahil may prayer meeting. Today is Wednesday, may prayer meeting. So hopefully makauwi kami before 6. So tignan natin kung maabutan natin Sea of Clouds sa may Isang Wow. Doon na rin tayo mag-breakfast and coffee. Ayun no. Parang dito, parang nakikita ko may Sea of Clouds eh. Tignan nyo. Ayan guys, oh, nakikita nyo yan, Sea of Clouds to. Sunrise na rin. Yun, let's go.
Woo! Time check guys, 4:50 AM. Ayan o, kung nakikita nyo yung sunrise, kailangan natin makaabot sa may isang, wow, ganda na Sea of Clouds. Sabagay, malapit na lang tayo. Wow, grabe oh. Solid. Woo! Ewan kung nakikita nyo sa camera. Grabe oh. Wow, solid. Oh, dito na tayo sa isang mode guys. Grabe. Solid. Kung nais mong masilayan ang napakagandang kaulapan gaya ng nakikita mo sa video, ay kailangan bago mag 5 AM ay nasa isang wow ka na, kasabay ang pagbukas ng kainan. Ang ganitong pagkakataon ay isang biyaya mula sa Panginoon na makita ang walang katumbas na ganda ng kanyang mga gawa. Sabayan mo pa ito ng masarap na almusal at mainit na kape. So ayan guys, nandito na tayo sa may isang wow or bros inasal na sinasabi nila. Ayan o. Bros inasal. Tingnan nyo sa likod natin guys. Ooh. Solid. Dah. Lahat tayo dito sa may daanan. Hintay namin mag-open to. I think 5 AM siya nag-open. Solid. Tinatsambahan natin yung Sea of Clouds. Ayan o. Wow. Grabe no. Napaka-solid guys. Woo! Ganda ng mga creation ni God. The best. Grabe oh. Napakaganda oh. Woo! Sino naman yan guys? Solid. Guys, kahapon dito tayo galing. Pero ngayon, didiretso tayo dito. Ayan. Kakalingga tayo. So guys, ngayon lang din ako makadaan dito sa may side na to, Pakalingga, galing from Bontoc Poblacion. Dito ay normal ang pagsakay sa bubong ng jeep o mas kilala bilang top load dahil ito ay bahagi ng kultura o tradisyon. Maraming pasahero, turista na humihiling na sumakay sa itaas dahil sa gusto nila masilayan ang mga napakagandang tanawin ng mga kabundukan, pine forest at rice terraces. Well, the look on your face when we pulled up to my mobile home in my beat-up truck. Beer cans floating in my blow-up pool. Good Lord knows I've got explaining to do. See, I'm the kind of guy with a couple dreams. Welcome to Barangay Tokukan. Oh. Uy, may bus din pala dito. Saan kaya galing to? Tabuk. Galing ng Tabuk guys, yung bus na yun. Wow, ang ganda naman nito.
Ano to kaya? Mukhang binitak-bitak eh, no? Uy, ginagawa pala to. Alam nyo, kilala rin to. Ang pangalan nito, Oh Shit. As in S-H-E-E-T. Ang katakot to. Grabe. Ayan, 27 Tabuk City 104. Sa Danga pala dito pataas. Nabenga? Nabenga, sir? Ayun, dito nga. Yun, thank you. Ang dinadaanan natin ngayon ay patungo sa pinakamahaba at mataas na hanging bridge sa Pilipinas. Ito ay ang Nagbengan Bridge. Ang Nagbengan Bridge ay matatagpuan sa Sadanga Mountain Province. Meron itong 320 meters na haba at 180 meters na taas. Ito ang pinakamahaba at mataas na hanging footbridge sa Pilipinas. Ang Nagbengan Bridge ay tinatawag na The Peace Bridge para igalang ang pagwawakas ng matagal ng armadong tunggalian at alitan ng tribo sa rehiyon. Blood crawls in the cemetery. Think it's an easy sell. Guys, andito na tayo sa may Buskalan, Tato Village, Apuwang-od. Kaya sabi ni nanay, tinanong ko kasi anong village to. Ayan, oh. Sabi niya is Bugnay Village. Napakaganda, oh. Grabe, no? Kita mo yung bahay, pare-pareho sila ng kulay ng bubong. Ito ang Barangay Bugnay na matatagpuan sa Tinglayan, Kalinga. Noong 2024 ay mayroon na itong 1,277 residents. Ang Bugnay ay kilala sa kasaysayan ng Pilipinas bilang tahanan ng mga pangat. Na-realize yung Sleeping Beauty na sinasabi nila. Kaya papakita ko sa inyo. Ayan, oh. Yan. Nakikita nyo, yun. Yung pinaka dulo na yan. Ayan, oh. Nakikita nyo yung mukha, ilong. Kaya pala tinawag na Sleeping Beauty.